nakuha ng Comelec Suffragettes ang panalo kontra Judiciary Justice Servers sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng preliminary round ng USTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena kahapon. Napiling Best Player of the Game si Judith Abil na bumomba ng 14 attacks, 1 block at 8 service aces. Kaya naman nasa first spot na ito na may 4 na panalo at 1 talo. Nagtapos naman ang laro sa score na 25-19, 25-15, 25-23. Nasa pang-6 na spot naman ang Judiciary na may 2 win at 4 losses. Nagsisimula tayo sa service receive kasi pag naka-service kami ng maayos sa kalaban, nawawala sila ng receive, chance mo rin dumadating sa amin kaya doon na pumapasok yung cycle, maganda na atake namin, maganda yung atake ng team namin. Na nag-e-error sobrang nag-e-error kasi normal talaga yon, nag-e-error, pero ayun nga, maganda naman yung ginalaw ng team, nakahabol pa rin kami, so ayun, maganda yung resulta naman. Nawala yung receive especially on the first set. And then on the last set, ito yung medyo mahirap i-adjust yung on and off. So siguro yun yung ipo-focus namin kung paano mag-sustain yung intensity, yung consistency. Receiving talaga. No? Hindi ko alam, medyo kung takot, ayaw gumalaw, yun yung mga kailangan namin i-focus para mas tumibay yung namin depensa. Kasi pag wala kaming depensa, wala talaga, hindi makatake yung mga spiker namin. Keep fighting, yun no? Tibay lang talaga ng loob. Kahit anong mangyari, mamatayan ka ng bola, ikaw, yun yung aggressiveness. Kailangan aggressive ka lagi para makapuntos ka. Sa ikalawang game, wagi sa 3 magkakasunod na set ang PNP Lady Patrollers laban sa DFA Emissaries sa score na 17-25, 17-25, 12-25. Kaya naman nasa top spot na ang Lady Patrollers. Best player of the game si Cez Oliveros na bumomba ng 10 atake, 1 block at 1 service ace. Nasa ikawalong spot naman ang DFA Emissaries. Sabi ko sa mga player ko, tuloy lang natin kung anong sinimulan nating mga previous game namin. Yung in-ensayo natin, i-apply natin. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo, tsaka tiwala lang sa isa't isa, makinig lang sa coaching staff para makuha namin nila ang kampeonato. Inaral naman namin yung galaw ng PNP, mas maganda lang talaga yung ginalaw nila ngayon. Tsaka mas pino yung galaw nila. So naging wise sila sa depensa pati sa atake. Naglaps yung mga atake and receive namin kaya medyo kinapos. Sa third game, nakapagtala ng back-to-back win ang DFP Lady Firefighters laban sa Zenith Lady Defenders sa score na 19-25, 26-24, 25-23, 25-20. Nasa ikalimang spot ang Lady Firefighters na may 4 na panalo at 1 talo, habang nasa pang-4 naman na pwesto ang Zenith Lady Defenders. Sobrang saya. Kasi unang-una, lagi ko na sinasabi sa kanila na hindi mawawala yung tiwala namin sa kanila. Kasi alam namin kapasidad nila Talagang alam kong ang lakas ng potensyal ng team namin. So yun nga lang, talagang pinag-focus na namin yung mga pagkukulang namin ng mga nakaraang matches. Kaya ngayon, medyo nagbunga naman. Pero may mga rooms for improvement pa, di ba? Yeah. So magfo-focus pa kami. Back to basic kami. Sinabihan namin yung team na dapat maging focus sila sa loob.
Saka wag na wag mawala yung confidence ba, yung kumpiyansa na sa sarili. Sinabihan namin yung team na kailangan nila magtiwala talaga sa isa't isa. Actually, natutuwa ako sa pinakita naming performance. Sobrang laki nung improvement namin from the last time. Medyo, kinulang lang kami. Kasi syempre, ang babata nung kalaban namin, yung kami, parang hirap na hirap kaming maghabol. Pero yun, nagkaroon kami ng konting miscommunication. Pero na-resolve din naman yun after a while. So yun lang siguro, improve pa namin yung endurance namin kasi doon talaga kami parang kinulang kami kasi nga hindi naman kami regularly naglalaro. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na linggo, April 25, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Lady Servers versus AFP Lady Gunner sa first game alas 2 ng tanghali. Susundan naman ito na paghaharap ng Comelec Safra Jets at BFE Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at SSS Pensioners ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.